Walang flagda at walang boundary. Andar na mga balita, andar na mga balita. Walang patid na andar ng mga balita. Binasahan ng sakdal ng Sandigan Bayan. Sina Senador Juan Ponce Enrile at Janet Lim Napoles kaugnay sa mga kaso nila sa pork barrel scam. Hindi naman nakadalo ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes. Para sa update, nasa linya ng telepono si Trish Roque. Trish? Live on location. Katatapos nga lamang nitong isinagawang arraignment ngayong araw na ito para sa kasong plunder nila Senator Juan Ponce Enrile, Janet Napoles, Attorney Gigi Reyes at iba pang akusado kaugnay nga nitong PDAF scam. Dininig muna itong motion for bill of particulars ni Senator Enrile. Ito yung humihingi ng detalye o specific na impormasyon na hindi nakalagay sa criminal information. Halimbawa, dito nga sa kaso, yung 172 million pesos na plunder, hinihiling ng depensa kung sino daw yung nagbigay ng pera, kailan at saan ito ginawa. At importante raw ito para makapag-plead ng maayos ang senador. 2 beses itong inargue ng depensa, pero 2 beses din itong dininay ng korte. Tinanong naman si Enrile ng korte kung physically ba ay kaya nang magpa-arraign. Sabi naman ni Enrile, physically ay kaya niya kahit pabago-bago ang BP niya at may nakakabit na Holter monitor sa kanya para i-monitor ang kanyang heart rate. Pero dahil may mga technical na issue at legal remedies yung kanyang counsels, ay hindi na raw pwedeng pangunahan ang kanyang mga abogado. Kinuhaan ng BP si Enrile ng doktor ng Sandigan Bayan na si Dr. Eduardo Viola at maging yung doktor ng PNP na si Dr. Santos. 150/80 ang blood pressure ayon sa Sandigan Bayan doctor, habang 160/70 naman ang ayon dun sa doktor ng PNP. Sinabi naman ng doktor na safe naman daw ito para i-arrange siya. Nagdesisyon tuloy ang korte na ituloy ang arraignment kung saan hindi nagpasok ng anumang plea si Enrile dahil kine-question pa rin niya ang kaso. Ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Si Napoles naman not guilty ang naging plea. Si Gigi Reyes naman ay hindi nakadalo dahil kasalukuyan pa rin siya naka-confine sa Taguig Pateros District Hospital. Ihahain din ng kanyang kampo ang motion para mailipat siya sa isang tertiary hospital at didinggin naman ito ng korte sa Martes. Hindi naman natuloy ang arraignment sa 15 iba pang akusado para sa kasong graft dahil may motion ng prosekusyon na palitan ang ilang bahagi ng impormasyon. Kaya ire-reschedule yung arraignment para sa kasong graft sa July 18. Hiniling din ang kampo ni Janet Napoles na bigyan naman sila ng pagkakataong makapagpiyansa para sa kasong ito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Martin Chi, itong kampo ni Enrile ay malungkot dahil ayon kay Attorney Estelito Mendoza, yung speedy trial na sinasabi ng Sandigan Bayan ay tila napaka-speedy naman daw. Actually, ngayong araw na ito ay hindi nga raw sila handang magpa-arraign dahil meron nga silang inihain na motion for bill of particulars at motion for deferment of arraignment. Pero dahil nga napakabilis daw nagdesisyon ng Sandigan Bayan, ay wala silang naging choice at kaya no plea na lamang yung kanilang ipinasok dito sa kasong ito. Maya-maya lamang aalis na rin dito sa Sandigan Bayan itong convoy ni Janet Napoles pabalik sa Fort Santo Domingo. Martin Chi. Trish, ano yung itsura ni Senator Enrile ngayon? Dama ba yung pagkakabahala niya o relax lang siya? May napansin ka bang kakaiba kay Senator Enrile? Actually, maayos naman yung itsura ni Senator Enrile. Nakakalakad siya mag-isa pero merong mga umaalalay sa kanya na mga security. At nakaupo lang si Senator Enrile during the trial. Pero pag kinakausap siya ng mga justices ay tumatayo siya. Pero sabi na nga ng justices para dun sa arraignment ay papayagan daw nila na kahit nakaupo na lamang si Senator Enrile ay okay lang daw yon. At yung mga justices din naman ay inaalalayan siya. Kumbaga parang may konsiderasyon din doon sa lagay ni Senator Enrile dahil medyo hirap siyang tumayo at maglakad at medyo mabagal siyang kumilos. Kaya naman may konsiderasyon yung korte para sa kanya. Nakaupo lang siya most of the time at hindi siya nagbigay na anumang pahayag sa media. Kumaway lang siya sa atin. Yun lang yung most na naibigay ni Senator Enrile. At talagang yung sa korte, doon lamang siya nagsalita na physically kaya niyang magpa-arraign pero meron nga doon naman mga nakakabit na halter monitor sa kanya ngayon at
kung sa kanya daw, kung siya daw ang tatanungin, gusto raw niyang ituloy nga yung arraignment ngayong araw na ito. Pero dahil nga merong mga legal remedies yung kanyang mga counsel para nga questionin yung kanyang kaso, ay ayaw niyang pangunahan ng mga ito at gusto niyang sumunod sa kanyang counsels. Kaya siya na rin mismo yung nagsabi na hindi na rin nga siya magpapasok ng anumang plea dito nga sa ginawang arraignment kanina. Chi? Maraming salamat, Trish Roque. Hindi pinayagan ng mga doktor sa Taguig Pateros Hospital si Attorney Gigi Reyes at dumalo sa pagkabasa ng sakla laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Yan ay kahit pabumuti na ang lagay ng dating Chief of Staff ni Senador Enrile. Para sa detalye, naroon live si Kay Mson. Live on location. Martin, sa pinakahuling medical bulletin nga na inilabas ng pamunuan ng Pateros District Hospital kaninang pasado alas 9 ng umaga, balik na sa normal ang lagay ng kalusugan nitong si Attorney Gigi Reyes. Nakakaupo na at mas nakakausap na raw ng maayos si Attorney Gigi sa bagong medical bulletin na inilabas ng pamunuan ng ospital pasado alas 9 kanina. Kaninang umaga, hindi na rin daw sumasakit ang ulo nito tulad ng una nitong inirereklamo. Wala na rin daw palpitation na nakita ang mga doktor at bahagya na rin daw bumuti ang back pain nito na inirereklamo nito kahapon. Pero di pa rin daw ito makakain at nahihilo pa rin sa tuwing tumatayo kapag nagpupunta sa CR. Sa huling medical check-up nito, nasa 110/70 na lamang ang blood pressure nito. Normal na rin daw ang neuro exam ni Reyes. 2 gamot pa rin ang iniinom ni Reyes sa ngayon para sa hypertension at anti-anxiety at dahil nga di pa rin ito nakakakain, nakaswero pa rin si Reyes. Martin, hanggang sa mga oras nga na ito ay nakaantabay pa rin ang lahat ng media dito sa ospital para nga sa anumang posibleng update kaugnay sa lagay ng kalusugan ni Attorney Reyes. Martin. Maraming salamat, Kay Mson. Sa unang pagkakataon, nagsalita na po si Vice President Jejomar Binay sa issue ng DAP. Katulad ng iba, gusto rin niyang maparusahan ang mga gumawa nito. Ang palasyo naman, sinigurong walang nangyayaring cover-up sa investigasyon sa DAP. Narito ang report. Kumbinsido raw si Vice President Jejomar Binay na dapat may managot matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ilang bahagi ng DAP. Speaking as a lawyer, the ponensya and the separate concurring opinions are rather clear, if not brutally frank, on the matter of accountability. Ito ang unang pagkakataong nagbigay ng opinyon si Binay sa issue at panawagan niya. And I do hope my colleagues will reconsider a reported decision to withhold the release of the so-called DAP list. Full disclosure, as I have said, is a good starting point, especially if it is to be done in good faith. Si Senador J.V. Ejercito naman na nakatanggap ng 10 milyon mula sa DAP, tila kumbinsido raw na reward ito sa pagboto pabor sa corona impeachment. Kung titignan mo yung mga listahan ng nabigyan ng extra, it was those legislators who voted to impeach Corona. Ang palasyo naman sinigurong walang mangyayaring cover-up sa investigasyon ng ombudsman sa DAP. Muli rin nilang dinepensahan si Budget Secretary Butch Abad. What's the role of Secretary Butch Abad? He disbursed the money to different agencies. Did he pocket the money? There's none. Kinwestiyon din ng palasyo ang desisyon ng korte na posibleng may criminal liability ang mga nagpatupad ng DAP. Tila taliwas daw ito sa pagkilala ng korte sa magandang epekto ng DAP sa ekonomiya. May sagot din ng palasyo kay una spokesman Toby Chanco na nagsabing baka nagamit umano ang DAP sa pagbili ng spy gadgets laban sa oposisyon. He was suggesting that government was surveilling them. No, we're too busy with governance. Ginamit daw ang nasabing communication gadgets para sa seguridad noong World Economic Forum at sa APEC Summit sa 2015. Royces Nagit, News 5. Hindi lang si Binay ang gustong panagutin ng mga nasa likod ng DAP, pati rin ang mga kababayan natin sa Estados Unidos. Kumbinsido sila na malaki ang panagutan ng Pangulo Aquino at Budget Secretary Florencio Abad. Narito ang exclusive report ni Erwin Tulfo. Hanggang sa mga Filipino newspapers sa Amerika, laman ang kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program ng gobyernong Aquino na kamakailan lang ay dineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. At ang mga kababayan natin dito, kumbinsidong malaki ang pananagutan ni na Pangulong Aquino at maging si Budget Secretary Florencio Abad sa manumalyang paggasto sa bilyon-bilyong pisong pondo ng pamahalaan. Yan ay kahit patuloy ang pagigiit ng Malacanang na wala silang ginawang masama dahil in good faith daw ang DAP. No one is above the law. Sabi nga,
Dapat pantay-pantay, dapat pare-pareho ang trato, kay kamag-anak, kay kaalyado. Kung kailangan parusahan. Impeach him. Giit pa nila, dapat daw ay hindi exempted sa batas si Pinoy, katulad ng presidente sa Amerika na pwedeng imbestigahan ng kanilang kongreso. Dapat imbestigahan talaga. Kasi para patas naman, hindi yung iba lang ang nakakasuhan, baka mamaya siya rin merong maling nagawa. Pero alam din nilang malabong makapagsulong ng impeachment proceedings laban sa kasalukuyang Pangulo. Lalo't ang Kongreso na siyang mangunguna rito ay binubuo ng mga mambabatas na karamihan ay kanyang mga kaalyado. Kaya't hanggang nakaupo ang kasalukuyang administrasyon, tanging mga kalaban lang daw sa politika ang madidiin sa mga kaso. Niyayari nila, mga kalaban lang nila parating ganun Pero pagkasama naman, hindi naman tinitira. Tanggap naman ang palasyo na may mga hindi sang-ayon sa kanila pagdating sa DAP. Pero nilinaw niyang walang sinabi ang High Court na may pananagutang kriminal ang gobyerno dahil sa nasabing programa. Noong una, sang-ayon daw ang mga kababayan nating Pilipino dito sa Amerika sa pamamalakad ng Pangulo sa ating bansa. Pero nitong bandang huli, tila nawala na raw ang kanilang tiwala matapos sumabit nga ang ilan sa mga tauhan nito sa anomalya at mismo ang Pangulo na nga. Erwin Tulfo, News 5, San Francisco, California. Nagsimula na po sa Malacanang ang budget presentation para sa taong 2014. Dito sinabi ng Pangulo na nag-abot na ng resignation letter si Budget Secretary Butch Abad pero hindi niya ito tinanggap. Para sa update, nasa linya ng telepono si Royces Nagit. Royces. Yes, Chi, mismong si Pangulong Aquino na nga ang tumapos sa kaliwat kanang panawagan sa pagbibitiw ni Budget Secretary Butch Abad kaugnay nga ng DAP. Sa isang live statement ngayong umaga mula sa Malacanang, inanunsyo ng Pangulo na hindi niya pinayagang magbitiw si Abad. Ito ay kahit naghain na raw kahapon ng kanyang resignation letter ang kalihim. Inihayag ito ni Pinoy sa harap ng kanyang gabinete kasabay nga na pagsisimula ng pulong sa presentasyon ng panukalang 2015 national budget sa Malacanang. Present din sa pulong si Secretary Abad na tahimik lamang na nakaupo bagamat halatang emosyonal habang nagsasalita nga ang Pangulo. Git ni Pinoy, naniniwala siyang hindi tama na tanggapin ang pagbibitiw ni Abad dahil lamang daw sa maling pananaw ng ilan sa DAP. Naninindigan si Aquino na maganda ang nagawa ng programa at hindi raw niya matatanggap na maging mali ang paggawa ng tama. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang Pangulo tungkol sa DAP matapos ngang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi nito. Maiksi lamang ang kanyang naging pahayag sa pagsisimula nga ng pulong at pagkatapos ay agad na rin niyang pinasimulan ang pagtalakay sa budget. Chi? Maraming salamat, Royces Nagit. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.